Welcome back mga tol sa ating channel. Again, Vince Motovlog here at nasa harapan natin ang pinakabagong upgrade na Adventure Maxi scooter ng Bristol. So ito nga mga tol ang Bristol ADX 180. So tama ang narinig nyo mga tol, 180cc na itong ADX na to, no? Pero meron pa rin naman silang ADX 160. Kumbaga ito yung upgrade version ng ADX. So pagdating mga tol sa look, same pa rin naman sila na ADX 160. Ano? So may mga changes lang doon sa mga specs and features niya. Tulad doon sa makina, 180cc na itong ADX na to. And meron na tayong front built-in camera dito sa ADX 180 and sa meter panel natin mga tol, naka TFT display at mas malaki yung size niya compare natin sa ADX 160. So available nga to mga tol dito sa Bristol, Cabanatuan City, and pagdating sa presyo ang SRP is 198,800 pero meron itong introductory price. So kapag kasi siyang i-avail, 178,800 na lang. So bali 20,000 yung madi-discount nyo dito. Available color mga tol, itong nasa harapan natin, combination ng black and red. And talagang bagay na bagay yung overall body color niya doon sa front shock natin na naka golden upside down for ganun, napakaangas ng looks. At idagdag mo pa yung spoke type na rims ito, no? Talagang adventure na adventure yung datingan. And very minimalist lang mga tol ng decals natin, ano. So dito sa front side fairing natin, so meron lang siyang line dito and meron siyang branding dito ng Bristol na naka-emboss, ano, tapos silver. And dito naman sa bandang likod sa side profile, so meron siyang malaking nakalagay dito na ADX 180. So talagang wala ka nang hahanapin dito sa motor na to, no? Sa forma at angas talagang ibinigay na nito. So sa makina nga mga tol, gumagamit ito ng 180cc liquid cooled 4-stroke 4-valve EFI single cylinder engine. And pagdating sa engine performance, meron itong lakas na 17.7 horsepower at peak torque na 15.7 Newton meters of torque. And sa fuel mileage naman, kaya nitong umabot hanggang 35 to 40 kilometers per liter. So depende pa rin sa rider sa road condition, ano. Fuel tank naman mga tol, meron itong 11 liters fuel tank capacity. So talagang malaki yung capacity niya, no? Kaya malayo-layo talaga yung mararating mo dito sa isang full tank. Sa looks mga tol, dito sa front natin, so meron siyang malaking wind visor dito, no. So manually adjustable to 3 level, ano. So ayan, meron siyang 3 level adjustable windshield. So depende sa preference mo. And mula nga dito sa front, so yung itsura niya para siyang XADB 750 yung looks, ano. So meron siyang matalim na mata, yung pinaka headlight, ano, talagang aggressive yung looks. So ang maganda dyan, LED yung ginamit, ganun din sa turn signals at sa mga daytime running lights natin. And yung nadagdag nga dito mga tol, meron na tayong front cam dito, no, built-in yan. So magagamit natin yan, ano, pinaka dashcam natin. So doon natin makikita syempre doon sa pinaka TFT display natin. Dito naman sa likod mga tol, sa taillight natin, of course LED rin ang ginamit dito and talagang napaka-stylish, ano. So malapad siya and nakahiwalay yung turn signals natin na LED pa rin yung ginamit. Dito naman tayo mga tol sa suspension, yung pinaka gusto ko, no, naka golden upside down fork tayo kaya napakaganda ng tindigan at syempre maganda rin yung handling performance nito. And sa brakes naman, meron tayong disc brake dito with dual piston caliper. And syempre meron tayong ABS dito o yung anti-lock brake system. And tignan nyo naman yung wheels natin, napakaangas, spoke type, ano, tapos gold yung pinaka color niya. So naka dual purpose tire naman tayo dito na tubeless yung ginamit. So may sukat itong 110/80 rim 14. And dito naman sa likod mga tol, syempre naka dual shock absorber tayo with sub tank. Tapos naka disc brake din tayo dito. And syempre meron ding ABS, ano. Tapos meron na rin siyang TCS or traction control system. And same din naman ito ng wheels sa harap, ano. So naka spoke type, tapos yung gulong dual purpose. And meron itong sukat na 130/70 rim 13. So mas maliit lang ng konti yung size ng gulong natin dito. And meron din tayong tire hugger dito mga tol para syempre malesen din yung putik na tatalsik dun sa pinakaloob niya, no. So malaking bagay din yan. And talagang napaka-rugged din mga tol ng looks ng muffler natin dito, no. So silver yung color niya, tapos meron siyang heat guard dito sa part na to na plastic, ano, black yung color. And yung pinaka-tip natin is black din. And dito naman sa pillion footrest natin, so naka-alloy yung ginamit kaya very premium ng looks. And saktong-sakto lang din kapag tinapakan. And sa pinakatapakan naman ng rider, so para sa akin medyo makipot, ano, kasi medyo nakalabas yung paa natin, ayan, no, kapag tumungtong tayo. And ang kagandahan lang dito mga tol, pwede natin iunat yung mga paa natin, ano, papunta sa unahan.
para kung sakaling maglo-long ride tayo, so maiiba natin yung pwesto, hindi agad makangalay, ano. And maganda rin yung design niya dito sa part na to, no, sa mid part niya. Very rugged at marami siyang kanto, very detailed ng design. Dumako naman tayo mga tol sa kanyang meter panel. So TFT display na yung ginamit dito. So mas malaki na to compare natin dun sa ADX 160, ano. And meron itong dashcam, ano, kasi meron siyang front cam mga tol, built-in. And dito natin makikita yan. Tapos pwede rin tayo rito mag-screen mirroring sa smartphone natin. So sayang lang hindi siya activated para sana makita natin kung ano yung mga function niya, no? Pero usually kapag TFT display talagang maraming function yan na makikita natin dito. And yan yung itsura ng pinaka-cockpit natin, talagang napaka-premium, ano? Lalo na dito sa handlebar natin, napakaganda. Meron pa siyang emblem dito ng Bristol. Sa mga switch naman sa handlebar mga tol, dito sa kanan meron tayong switch para dun sa idling stop system, ano. And meron siyang TCS control dito, and yung on and off ng headlight at yung electric push start. Dito naman sa kaliwa meron tayong passing light switch, and yung control natin sa TFT display, ano. Tapos meron siyang hazard light switch, yung turn signals natin at yung busina. Ignition switch natin mga tol, nakakiles tayo dito and nabubuksan yung pinakagitna niya, no? So ibig sabihin meron siyang physical key. Kung sakaling magluko yung keyless niya, pwede pa rin nating mapaandar o ma-access gamit yung physical key niya. And sa tabi nito meron siyang button na para sa seat opener at fuel cap opener. So speaking of fuel mga tol, dito siya nakapwesto, no? So hindi na natin kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas. Very convenient. Of course, ganun din sa seat natin, ano, pipindutin lang natin at ma-access na natin yung ilalim ng upuan o yung pinaka-compartment niya. Speaking of compartment mga tol, so malawak yung compartment natin dito. Talagang marami tayong milalagay na gamit tulad ng bag, ng jacket, basic tools natin, etc. Yung seat design natin mga tol, very premium ng looks. May mga stitches siya yan, kaya talagang napakaganda ng datingan, ano. And naka semi-step seat design tayo dito. And maganda talaga yung ginamit na cover, ano. So two-tone yung design niya. And syempre maganda rin yung cushion na ginamit dito. Hindi matigas, saktong-sakto lang. So hindi agad makangalay yung puwet mo dito. And sa grab bar natin mga tol, dual purpose, ano. So grab bar, then pwede nating lagyan ng top box. So bibili na lang tayo ng plate niya, and yung pinaka top box ikakabit na lang natin dito. So no need nang bumili ng bracket, ano, kasi meron na siyang bracket dito, yung pinaka grab bar na niya. And bago ko pa makalimutan mga tol, dito nga pala sa left glove box natin, so meron siyang cover, safe yung gamit natin dyan kapag nilagay natin. And meron siyang USB port dito sa loob, ano. So pwede natin itong gamitin pang charge ng mobile gadgets natin. Okay mga tol, seat height check naman tayo dito sa ADX 180. So ayan, sinakyan na natin, ano. So 5'7" yung height natin, and yan, naka-chinelas lang tayo dito. So medyo makapal yung swelas ng chinelas natin. So makikita nyo tip-toed tayo, no? So hindi tayo flat-footed dito. So medyo mataas yung seat height niya. Meron itong sukat na 780mm. And sa weight naman niya mga tol, so hindi naman siya ganun kabigatan. Meron lang itong bigat na 137 kilograms. And nagustuhan ko rito yung turning radius niya, no? So malawak siya, kaya madali lang tayong makakapag-manyobra. And syempre dahil Adventure Maxis ko to, naka-upright position tayo dito. And sabi ko nga kanina, pwede nating ilipat-lipat yung pwesto ng paa natin para kung sakaling mag-long ride ka o mag-adventure ride ka, hindi ka agad mangangalay, ano? So siguradong ma-enjoy mo to sa mga long ride mo. Okay mga tol, yan ng Bristol ADX 180, available na dito sa Bristol, Cabanatuan City. SRP is 198,800, pero naka-promo to. Introductory price niya ay 178,800. So meron kang discount na 20,000 pesos. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag na magatubili pang mag-subscribe. At paki-on na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.